Ugaling linisin ang ating templo. Ako po si Father Viel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. John chapter 2, verses 13 to 22, and I read it for you. The Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem. In the temple he found people selling cattle, sheep, and doves, and the money changers seated at their tables. Making a whip of cords, he drove all of them out of the temple, both the sheep and the cattle. He also poured out the coins of the money changers and overturned their tables. He told those who were selling the doves, "Make these things out of here. Stop making my Father's house a marketplace." His disciples remembered that it was written, "Zeal for your house will consume me." The Jews then said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews then said, "This temple has been under construction for 46 years, and will you raise it up in 3 days?" But he was speaking of the temple of his body. After he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and the word that Jesus had spoken. May mga tao po na napaka-metikuloso sa paglilinis ng kanilang tahanan. Walang alikabok na makikita o kaya naman walang mantsa sa mga labahin nila. May mga tao na partikular sa kung ano ang pumapasok sa kanilang katawan. Kung ano ang dieta nila, kung gulay lamang ba, karne lamang ba, o isda lamang ba, o no rice ang kanilang dieta. Napaka-partikular. Gusto po natin ng malinis. Gusto natin kung ano ang makabubuti sa ating buhay, sa ating katawan, at sa kung ano man ang ating mga plano na gagawin. Mahalaga po yan. Ang kalinisan ay mahalaga. Pero may isang paglilinis at kalinisan ang iniimbita tayo ng Diyos sa araw na ito. Ito po ay ang paglilinis sa ating katawan, ang templo ng Diyos. Kapag po pinag-uusapan natin ang templo ng Diyos, kaagad pong pumapasok sa ating kaisipan ang simbahan, ang ating mga kapilya, at nararapat na ito'y manatiling malinis at may dignidad. Kaya nga po, huwag po tayong magkalat sa loob ng ating mga sambahan. Ang ating basura, dalhin natin, paglabas natin. Huwag tayong kakain sa loob o magtatapon ng pinagbalatan ng candy o ng inumin. Panatilihing malinis at sagrado at may dignidad ang loob ng simbahan. Ngunit, hindi lamang po mga basurang pisikal ang kailangan nating alisin sa loob ng ating mga sambahan. Ngunit ang mga dumi rin na nananahan sa ating katawan, sa ating puso. Ang katawan, sabi nga ni San Pablo, ay ang templo ng banal na Espiritu. Marapat lamang na ito'y igalang, marapat lamang na bigyan ito palagi ng dignidad at respeto. Ginawa ng Diyos ang ating katawan. Ang mga kamay na banal, ang mga kamay na sagrado, ang manlilikha na gumawa ng langit at lupa, ang may plano ng lahat ng ito. Binigyan tayo ng kalayaan, binigyan tayo ng dignidad. Tayo ay pinagkatiwalaan na alagaan ang kapaligiran. Hindi lamang ang kapaligiran, kung hindi ang mismong templo ng ating katawan. Maari nating tanungin ang ating sarili, pinapaalagaan ko ba ang aking katawan?
o ito ay aking inaabuso? Anong mga pang-aabuso ang ginagawa ko sa aking katawan? Ito ba ay binibigyan ko pa ng respeto? Tandaan po natin, regalo ang katawan. Huwag nating isiping dahil ito ang ating katawan, tayo lamang ang may desisyon kung ano ang gagawin natin dito. Bumalik tayo sa plano ng manlilikha. Para saan ang katawan? Anong plano ng Diyos dito? Huwag sana nating yurakan ang dignidad nito. Irespeto natin ang templo ng Diyos. At palagi sana nating linisin kung ano man ang mga kasalanan, kung ano man ang binibigay nating dumi sa loob ng ating mga puso. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, turuan niyo po kaming bigyan palagi ng pagsisisi sa aming mga puso upang maikumpisal namin ang mga dumi sa aming katawan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.